Ako ang tunay na tagapagmana, sinadyang ipagpalit noong ipinanganak. Lumaki ako sa putikan kasama ng mga gahaman. Nakikita ang pinakamadilim na bahagi ng mundo. Binibini Wright, pumasok po kayo. Naghihintay sina John Wright at Ginang. Wright para sa'yo. Ngayon, ang unang araw ng aking pagbabalik sa tunay kong pamilya. Kaya ito pala ang nawawalang tagapagmana. Mukha siyang probinsyana. Hinaan mo ang boses mo. Narinig ko na inakit niya ang kanyang ampon na ama noong siya'y 12 at halos patayin ang kanyang ampon na ina. Siya'y likas na pasaway. Ruby Wright. Isa kang walang kwenta. Pinalaki kita sa lahat ng mga taong ito. Panahon na para bayaran mo ako. Kung hindi mo makontrol ang iyong pagnanasa, sisiguraduhin kong mawawala iyon sa iyo. Ruby Wright, puta ka. Paano mo nagawang akitin ang aking asawa? Lalabanan kita hanggang wakas. Tumigil ka sa kahibangan. Bumalik ka sa trabaho. Binibini Ruby, malinaw kay G.E. yan. Huwag mong subukang agawin ang spotlight ni Binibini Zinnia. Siya'y lumaki sa layaw at hindi kayang tanggapin ang anumang pagmamaliit. Gibig, Senya. Opo, sumunod po kayo sa akin. Agawin ang spotlight niya. Ang nakaligtas sa putikan ay hindi nagmamalasakit sa atensyon o awa ng sinuman. Gusto ko ng pera at kapangyarihan na maituturing kong akin talaga. John Wright at Ginang. Bright, nabalik na si Binibini Wright. Opo. Nakakamangha ang pagkakahawig. Talagang anak kita. Mahal ko. Nakaranas ka siguro ng hirap. Ngayong nakabalik ka na. Tapos na ang mahihirap na araw. Okay. Mukhang may kasalanan ang mga Wright sa akin. Maliban sa aking kapatid na lalaki at kapatid na babaeng ampon. Ngayong nagkita-kita na kayo. Hindi ako makikialam. Zinnia. Zinnia. Si Xenia ay lumaki sa layaw buong buhay niya. Hindi pa niya ito kayang tanggapin. Subukan mong pagbigyan siya, okay? Pagbigyan siya. Bakit ko gagawin? Bakit ko siya bibigyan ng luwag? Siya yung nanamuhay sa karangyaan sa loob ng 16 na taon. Habang ako ay tinatrato, na parang dumi sa bahay niya. Wala itong kinalaman sa kanya. Walang alam si Xenia. Biktima rin siya. Ibig sabihin ba niyan, nagdesisyon ka na? Nahayaan siyang manatili? Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero, alam mo kung anong klaseng tao ang pamilyang iyon. Pagkatapos ng lahat, ako ang nagpalaki kay Xenia. Hindi ko matiis. Napabayaan siya. CJ, naiintindihan ko. Pero ako ang iyong laman at dugo. Samantalang siya ay ampon. Ayokong mapagpalit ang ating mga posisyon. Pareho kayong anak ng pamilyang Wright. Walang pinagkaiba kayong dalawa. Bukod pa riyan, nakakaramdam ng pagkakasala at pagkalungkot si Xenia. Kung sasabihin natin sa iba na ampon siya. Tatay, naging spoiled si Xenia dahil sa atin. Hindi niya kaya yon. Ruby. Hindi niya naranasan ang tunay na hirap. Pero lumaki akong inabuso. Kaya iniisip niya na walang halaga ang buhay ko. At kaya kong tanggapin ito. Tama ba ako? Iyan ay. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang pagpayag na manatili siya ang pinakamalaki kong konsesyon. Kung iniisip niyo na mas importante ang anak na ampon, pwede niyo akong ibalik. O sige na, Ruby. Pangako sa'yo. Talaga nga. Ang pagpapakita lang ng trauma ko ay sapat na para makaramdam ng guilt ang kunwaring pamilya ko. Pagkatapos ng lahat, likas sa tao ang paboran ang mahina. Tatay, ito ay. Tama na. Labis na nagdusa si Ruby doon. Ngayong sa wakas ay nakabalik na siya. Hindi ko na siya hahayaang magdusa muli. Pero, Ruby, pagod ka na siguro pagkatapos ng iyong paglalakbay. Ang iyong nanay ay may inihandang silid para sa'yo. Halika, tingnan natin. CJ.
Tatay, hindi ko gusto ang silid na ito. Masyadong maliit. Masyado kang mapili. Ano, mas maganda pa ang bahay mo sa probinsya kaysa dito. Huwag mo siyang kausapin ng ganyan. Ruby, sabihin mo lang kung anong klaseng silid ang gusto mo. Aayusin ko na lang. Gusto kong tingnan ang silid na iyon. CJ, tatay. Nanay, pabayaan mo na akong umalis. Ayokong makasagabal kay Ruby. Siya ang tunay mong anak. Kabalbalan, palagi kang magiging anak ko. Hindi kita papayag ang umalis, okay? Tama si nanay. Senya, palagi kang magiging kapatid ko. Walang makakapagpabago niyan. Iyan. Tatay, kukunin ko ang silid na ito. Gusto ko ang lahat tungkol dito. Pero gusto ko ng bagong set ng muebles. Ruby, ano ang ibig mong sabihin? Maria. Ayos lang yan. Huwag kang umiyak. Hindi ko papayagan kahit sino na apihin ka. Ruby, ito ang kwarto ni Zinnia. Ang kwarto mo ay nasa kabilang kwarto. Dadalhin ka ni Ian doon. Hindi ito ang lugar para magwala. Halika na. Nakita ko na ang kwarto sa kabilang pinto. Walang balkonahe, at walang walk-in closet. Ayokong tumira doon. Ruby, magpakabait ka. Ang ampon na anak ang nakukuha ang malaking kwarto. Samantalang ang tunay na anak ang nakukuha ang maliit. Ano nang saysay niyan? Anong ampon na anak? Kayo ni Zinnia ay mga anak ko. Alam kong naiinis ka. Pero biktima rin si Zinnia. Ma. Pakaya mo na ako umalis. Ayokong makasagabal kay Ruby. Zinnia. Ito ang kwarto mo. Walang makakapagpaalis sa'yo. Pareho kayong nagsasabi na siya ang biktima. Pero sa nakalipas na 16 na taon, siya ay namuhay. Bilang isang prinsesang spoiled. Samantalang ako'y tinatrato na parang hayop. Oh, teka. Ang tunay niyang mga magulang. Talagang nagmamalasakit sa kanya. Kung hindi nila tayo pinagpalit. Kung hindi napagpalit ang aming mga buhay. Hindi siya magdurusa tulad ko. Sa kabutihang palad. Swerte akong nakabalik. Kung hindi ko man lang malalaman kung paano sila takasan. Nakabalik na ako. Pero kayo ng ampon na anak ay nagkalapit na. Kung gusto niyo siyang manatili, mabubuhay pa rin siya ng komportable. Dahil mayaman at makapangyarihan ang ating pamilya. Oh. Malinaw na siya ang pinakakinabangan. Pero tinatawag niyo siyang biktima. Ngayon, ang sarili kong ina at kapatid ay inilalagay ako sa maliit na kwarto. Samantalang siya ang nakakakuha ng malaki. Kung ganyan ang pagiging biktima, gusto ko ring maging isa. Ruby, tapos na ang nakaraan. Huwag mo nang balikan pa. Dahil lang sa nagdusa ka. Kailangan mo pang pagdusahin si Xenia. Paano ka nagiging ganyan kasama? Tumahimik. Ruby, alam kong marami kang pinagdaanan. Sabihin mo kung ano ang gusto mo. Aayusin ko yan. Salamat, tatay. Pwede bang mapalitan? Lahat ng muebles sa loob ng 3 oras. Tatay. Oh. CJ, pangako sa'yo. Ililinis ni Xenia ang kwarto para sa'yo mamaya. Zinnia. Naiintindihan ko na galit ka. Okay lang lumipat ng kwarto. Ang pulse heiress na ito ay pamana ng pamilya. Ibinibigay ko na ito sa iyo. Palagi kang magiging isang right. Salamat, nanay. Pero kara-rating lang ni Ruby. Dapat mo itong ibigay sa kanya itong pamana ng pamilya. Bilang regalo sa pagdating. Zinnia, napakamaalalahanin mo. Si Ruby naman. Salamat. Hindi ko pa talaga nasusuot ang anumang alahas dati.
Ang pulseras na ito ay napakaganda. Gusto ko ito. Ginang Wright, siguraduhin dadalhin nila pa ang mga damit at alahas. Marami nang pinagdaanan si Ruby. Kailangan natin siyang bigyan ng lahat na namiss niya. Ako na ang bahala sa mga kaayusan. Zinnia, dadalhin kita sa bago mong kwarto. Tatay, sasama ako sa kanila. Tatay, may nasabi ba akong mali? Mahal ko. Alam kong nasaktan ka. Tatay, si nanay at si Ian ay napaka-unfair. Wala silang pakialam sa akin. Ayoko sa kanila. Mula ngayon, ikaw na lang ang pamilya ko. Huwag kang mag-alala, masyado kang nag-isip. Talaga silang nagmamalasakit sa'yo. Huwag kang mag-alala. Hanggat nandito ako, aalagaan ka. Hindi ko hinahayaang apihin ako. Ayokong mahirapan sa buhay sa huli. Si John lang ang tao na kailangan kong makuha. Ruby, kumusta ang mga Wright? Mabait ba sila? Maayos ba ang pakikitungo nila sa'yo? Lahat ay kontrolado. Huwag kang mag-alala. Tanga lang ang mag-aalala para sa'yo. Ang mga Wright ang dapat mag-alala. Mukhang nabigo ka nila sa huli. Ang yaman ng pamilyang Wright ay hindi ako binigo. Masaya ako sa lahat. Unang araw ni Ruby sa paaralan ngayon. Senya, sikat ka. Siguraduhing bantayan mo si Ruby. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko siya ng mabuti. Binigyan na ni Ian ang mga kaibigan niya sa student council ng paunang abiso, di ba? Nanay, tatay. Huwag kayong mag-alala. Walang sinuman sa Jackson ang magtatangkang gumawa ng gulo sa amin ng mga Wright. CJ, Ruby, tawagan mo ako kung may mangyari sa paaralan. Okay. Tatay, huwag kang mag-alala. Kung may mangyari, hindi ako iyon. Iba ang gagawa. Makinig kayo, lahat. Kilalanin ang ating bagong kaklase, si Ruby Wright. Halika na. Sino siya? Hindi ko pa siya nakikita dati. Nakita ko kayong bumaba sa iisang kotse. Kamag-anak mo ba siya? Siya ang bago kong alaga. Bagong alaga niya. Ito ang ating bagong kaklase, si Ruby Wright. Sino ang gustong umupo sa tabi niya? May bakanteng upuan sa tapat ko. Pwedeng umupo dito ang bagong babae. Sisiguraduhin naming aalagaan namin siya ng mabuti. Ikinagagalak ko kayong makilala. Hayaan niyong ipakilala ko ang sarili ko. Ang pangalan ko ay Ruby Wright. Ang tatay ko ay si John Wright ng Wright Corp. Ako ang nag-iisang anak niya. Nga pala, ang tunay na ina ni Xenia ay dating yaya sa pamilya namin. Makasarili niyang pinagpalit ang pagkatao ko sa kanya. Ngunit mabait naman ang mga magulang ko na i-adopt si Xenia bilang sarili nilang anak. Talaga? Lumalabas na si Xenia ay huwad na tagapagmana. Huwad na tagapagmana. Tumahimik ka.
Sino ang gumawa nito? Bakit mo ako tinitingnan? Nako. Ruby, nababaliw ka na ba? Nag-aayos lang ako. Manahimik na kayo, lahat. Mga bata, tumulong maglinis ng lugar. Simula ngayon, sino mang magdala ng ganitong basura, ay haharap sa disiplina ng paaralan. Salamat. Hindi mo kailangang maging ganyan ka-formal. Kung may kailangan ka, sabihan mo lang ako. Anong karapatan mong ipahayag ito, nang hindi sinasabi kina nanay at tatay, hindi ka nila hahayaang makalusot? Ako ang kanilang tunay na anak. Sinasabi ko lang ang totoo. Ano naman ang magagawa nila? Hoy. Ipapakita ko sa iyo kung sino talaga ang anak ng pamilyang Wright. PSST. Gutom na ako. Kumain na tayo. Oo, tara na. Ruby. Hinahanap ka ni Jim Shaw sa Student Council Office. Sino si Jim Shaw? Bakit niya ako hinahanap? Siya ang magiging tagapagmana ng pamilyang Shaw. Nakipag-engage siya kay Zinnia mula pagkabata. Lumaki silang magkasama at napakalapit nila sa isa't isa. Ah, ganun pala. Ang ibig mong sabihin ang pamilyang Shaw, isa sa dalawang pinakamalaking kapangyarihan ng Jackson, kasama ang mga Wright. Hindi ka dapat mauna. Tawagin mo ang pamilya mo. Kung makikialam ang tatay mo, malamang hindi ka pahihirapan ni Jim. Salamat. Pero hindi na kailangan. Kaya ito na pala ang hiwaga ng pera. Gusto ko ito. Dati akong naghihirap sa ilalim ng lungsod na ito. Ngayon, nasa pinakatuktok na ako ng hagdan ng yaman at kapangyarihan. Oh, sino to? Ang kapal ng mukha mo. Hindi mo ba alam kung paano bumati? Nasaan ang iyong manners? Hindi mo alam kung paano bumati ng tao. Ha? Nasaan ang iyong paggalang? Gusto mo akong batiin? Sino ka ba sa tingin mo? Hinihingi mo ang gulo. Mahal kong kapatid. Bakit ka nagiging agresibo? Nagbibiro lang. Siya. Talaga? Ibig sabihin pwede rin. Akong magbiro sa iyo ng ganito. Saka, hindi kita kapatid. Hindi tayo magkadugo. Ruby. Huwag mong sabihin yan. Natatakot mo ako. Inalagaan ka ng pamilya ko. Pero hindi mo ako pinagtanggol. Noong binubuli ako, tinalikuran mo pa ako. Napakasuwail mong bata. Hindi totoo yan. Tumahimik ka. Ruby Wright. Babalaan kita. Fiancé ko si Zinnia. Kung maglakas loob kang bulihin siya, pagsisisihan mo. Paano? Magtiwala ka sa akin. Ayaw mong malaman. Sa Jackson, kung gusto ni Jim na mawala ang isang tao, madali lang sabihin, humingi ka ng tawad kay Xenia ngayon, o magkakaproblema ka. Lumuhad ka at humingi ng tawad. Tumatawa ka. Baliw ka ba? Ang mahihirap ay puno ng sakit. Lumayo ka sa kanya. Baka mahawa ka. Wala na tayong monarkiya. Iniis mo bang tunay kang prinsipe ng Jackson? Dahil lang tinatrato ka ng mga alipores mo na parang isa? Ruby, alamin mo ang lugar mo. Kung guguluhin mo ulit si Zinnia, hihilingin mong hindi ka nalang ipinanganak. Nakakadiri. Ayokong humawak ng maruming bagay. Ruby, nababaliw ka ba? Paano mo nagawang hawakan si Jim? Tumahimik ka. Sino ka para sigawan ako?
Ikaw ang dapat tumahimik. Ang isang taga-bukid na tulad mo ay walang karapatang utusan siya. Jim, huwag kang magalit. Si Ruby ang tunay na anak ng mga Wright. Dapat akong magpasalamat na pinapatira niya ako sa bahay. Zinnia, binubuli ka niya dahil mabait ka. Nakikita ka ng mga magulang mo bilang sarili nila. Bukod pa riyan, nandito ako. Walang makakasakit sa'yo. Isa siyang walang kwenta na akala niya kaya niyang magmalaki dito. Hindi katakataka na pinagbili ni Ian na bantayan namin si Zinnia. Alam niyang ay bully mo siya. Parehong sinusuportahan ni na Ian at Jim si Zinnia. Gawin mo ang para sa sarili mo, at humingi ka ng tawad sa kanya. Kaya pala pinapunta mo ako dito. Para lagyan lang ako ng label. At ilagay sa lugar ko. Sige nga. Hindi ka nga karapat-dapat. Ang daming duwag. Ruby, Huwag mo akong hawakan. Zinnia, okay ka lang ba? ayos lang ako, Jim. Hindi sinasadya ni Ruby. Binalaan na kita. Magbabayad ka sa panloloko mo kay Zinnia. Ikaw ang nagsimula. Basura. Ang sama mo. Jim, kumusta ka? Narinig ko. Ang upuang ito ay tinatawag na trono. Aminin ko na. Parang ganoon nga. Ruby, okay lang na inaapi mo ako. Pero paano mo nagawang saktan ng malubha si Jim? Kung nasaktan siya, hindi ka pag-aaksayahan ng pamilya siya. Bakit ka sumisigaw sa akin? Natatakot ako sa'yo. Nakakatakot naman. Paano ang mga paaralan? Karaniwang humahawak sa mga estudyanteng nag-aaway? Sa tingin ko, dapat natin itong i-report sa guro. Ginoong Bart. Sinaktan ako ni Jim Shaw. Ano, nagkaroon ba ng hindi pagkakaunawaan? Hindi. Sinaktan ko rin siya. Jim, kasalanan ko lahat. Kung hindi dahil sa akin, hindi sana sasaktan ni Ruby. Hindi mo kasalanan. Inuna ka niya. Hindi ko hahayaang may manakit sa'yo. Jim, paano mo sinaktan ang anak ni John? Anong nangyayari? Hindi rin siya nagpigil. Mayroon ka bang sugat kahit saan? Nakakainsulto ka. Mrs. Shaw, paumanhin po. Si Jim lang ang nakipag-away kay Ruby. Dahil ipinagtatanggol niya ako. Walang kinalaman yan sa'yo. Siya ang nagsimula. Ikaw na siguro ang matagal nang nawawalang anak ng mga Wright. Kamukha mo ang iyong ama. Malubha ka bang nasaktan? Ayos lang ako. Panandali ang pag-ingay lang. Maayos na ang pandinig ko ngayon. Hindi siya ayos. Halos mapunit ang kanyang eardrum. Mga bata ngayon. Ruby, humihingi ako ng paumanhin sa ngalan ni Jim. Huwag kang mag-alala, kami ng asawa ko. Hindi namin siya papayagang makalusot. Zinnia. Ayos ka lang ba? Nanay. Ayos lang ako. Mabuti naman kung ganoon. Masaya akong walang malubha. Ruby, anong nangyari sa mukha mo? Nanay, kasalanan ko lahat. Kung hindi dahil sa akin, hindi sana makikipag-away si Jim kay Ruby. Siya ang unang nanakit sa'yo. Huwag ka nang umako ng kasalanan. Sinaktan ka niya. Ruby, lumabis ka na. Ruby, paano mo nagawang saktan si Zinnia? Sinabi ko na sa'yo, pareho kayong anak ko, ikaw at si Zinnia. Huwag mo siyang inaapi. Senior Wright. Talaga kang isang artista. Iyan. Hindi ako umaarte. Hindi ko maintindihan kung bakit ako pagbibintangan ni Ruby. Tumahimik ka. Matagal ka nang nagsasalita. Ngayon, ako naman ang magsasalita.
Mayroon ba ang makapagsasabi sa akin kung ano ang ibig sabihin ng Ron? Sino siya? Hindi ko pa siya nakikita dati. Nakita ko kayong sabay bumaba sa iisang sasakyan. Kamag-anak mo ba siya? Siya ang bago kong lamang lupa. Hindi ako yun. Kung makakalaban mo ang NASA, Student Council tatawagin kang lamang lupa. Ang lamang lupa ay binubugbog ng buong paaralan. Sigurado kang alam mo yan. Oh, bakit ka? Tahimik. Zinnia, anong nangyayari? Paano mo nasabi yan tungkol kay Ruby? Ang mga ugnayang dugo ay talagang kakaiba. Ang tunay mong mga magulang, tinatrato akong parang aso. At tinatawag mo akong lamang lupa. Sa ganung paraan, para ka lang din sa kanila. Ruby, tigilan mo na yan. Ayusin natin yan sa bahay. Wala kang problema sa pagsigaw sa akin kanina. Pero pagdating kay Xenia, pinatahimik mo ako. Tunay kang mapagmahal na kapatid. At ina ni Xenia. Sa akin, pare-pareho lang kayo. Ito ang forum ng paaralan namin, kung saan tinatawag ng lahat. Si Xenia na Reyna, noong idineklara akong lamang lupa ni Xenia, natuwa ang buong paaralan. Iniisip nila kung paano ako pahihirapan. Para makuha ang pabor niya, ay share ko ba? Sa lahat? Hindi? Sige, kalimutan na lang. Ang mga estudyante dito ay napakahusay. Noong dinala ako ng guro sa klase, ang desk ko ay puno na ng basura. Kahit ang mga bagong libro ko ay pinunit-punit na. Ang mga guro dito ay kasing husay din. Pagka-request ko ng thesis footage sa homeroom teacher, nakuha ko na agad sa ikalawang period. Heto na. Sigurado ka bang ayaw mong ipadala ko? Hindi ako sigurado kung makikita mo ng malinaw. Nakaupo si Xenia sa likod ko, nakangiti habang pinupunit ang mga libro ko. Malaki talaga ang ginastos natin para palakihin ang ganitong klaseng halong aso. Para sa sarili kong kaligtasan, sinabi ko sa mga kaklase ko na ako ang tunay na anak ng pamilyang Wright. Hindi nagustuhan ni Xenia iyon. Sinabi niya sa akin na ipapakita niya sa akin kung sino ang tunay na anak ng pamilyang Wright. Tapos nag-cutting class siya at tumakbo. Kung iisipin ko ngayon, siguro nagpunta siya para hanapin si Jim. Sino ang naghahanap sa akin? Gusto ka ni Jim Shaw. Sa Student Council Office, magagalit siya kung malalate ka. Paumanhin po, natatakot lang talaga ako. Kung malalaman ng lahat na hindi ako ang tunay na anak, ay mamaliitin nila ako. Inagaw ni Ruby ang kwarto ko. Pagbalik niya pa lang, natatakot akong kunin niya lahat ng pag-aari ko. Hindi naman siguro. Hindi mangyayari yan. Alam na natin ang totoo ngayon. Ruby, nagawan ka ng mali. Sige na, Ruby, tama na yan. Ipapacheck natin ang mukha mo sa ospital. Ruby, tama na. Tatawag na ako sa pulis. Hindi pa ito tapos. Sinasabi mong ako ang unang gumalaw kay Xenia. Kaya mo ako sinaktan. Kaya sabihin mo, paano ko ginawa yun? Sinampal ko ba siya? O sinipa ko siya? Bakit ang tahimik niyo? CJ, magsasalita na ako dahil hindi kayo magsasalita. Sinubukan niyang hawakan ako at tinulak ko siya palayo. Paano naging pag-atake yun? Ito naman. Ito ang pag-atake. Binugbog ako ng ganito. Tapos ang pamilya ko. Sinabihan akong tiisin ang kahihiyan. Hindi niyo mabibigyan ng hustisya. Pero ang mga pulis, ginugol ko ang unang kalahati ng buhay ko sa pagiging bulihin. At sawa na ako. Pero ngayon, may ama na ako. Isa akong Wright. Huwag niyong iisiping bulihin ako. Ruby. Paumanhin. Nagkamali ako. Ruby. Walang isipang ginawa ni Jim. Humingi ako ng paumanhin para sa kanya. And Rexhaw. Salamat po. Bakit ka nagpasalamat sa akin? Ikaw lang ang nagtanong tungkol sa mga sugat ko. Salamat sa iyong pag-aalala. Pero si Jim ay matanda na. Responsable siya sa sarili niya.
Kailangan mo pa bang isama ang pulis at mapahiya tayo? Kasalanan nito ni Xenia. Hindi siya sigurado at takot siyang mapalayas, kaya sinubukan kanyang babalaan. Pagdating natin sa bahay, pananagutan kanya, sige ba? Ian, tigilan mo na ang pagpapanggap. Nag-aral ka sa paaralang ito. Sigurado akong alam mo kung ano ang ibig sabihin ng lamang lupa. Anong gusto mo? Kasalanan ni Xenia. Hihingi ako ng paumanhin para sa kanya, sige ba? Anong gusto mo? Sabihin mo. Sinusubukan mong bilhin ako ng pera. Ganito mo ba tratuhin ang tunay mong kapatid? Sinisisi mo ba ako? Sa hindi pagpanig sa'yo? Teka muna. Naiinis ka ba kay nanay at sa akin simula kahapon? Hindi. Nasabi ko na dati. Kakaiba talaga ang ugnayan ng dugo. Ikaw at ako ay pareho lang. Kung ikaw ang napalitan, naniniwala ako na kahit na bumalik ka, ipagtatanggol ko pa rin si Xenia. Ruby, Iminumungkahi kong tigilan mo na ako. Kung hindi ay hindi ko mapipigilan ang sarili ko. Mayamang tagapagmana na inaapi sa paaralan. Ang tagapagmana ng pamilyang Shaw ay pinagtatanggol ang peking tagapagmana. Kahit alin sa mga headline na ito ay makakakuha ng walang katapusang atensyon. Iyan. Alam ko naman na sinusubukan akong bigyan ni Xenia ng babala. Pagkatapos ng lahat, pareho ang ating mga layunin. narito na ang resulta. Meron siyang minor injuries. Magsorry ka ng taos puso at makipag-ayos. Kung hindi siya patawarin ng babae, ang anak mo ay dadalhin sa kustodya. Pero nasaktan din si Jim. Jim, ipacheck mo rin ang mga injury mo. Hindi ko kaya, hindi ako injured. Magsorry ka sa kanya ngayon din. Ako na ang magsusorry sa iyo para kay Jim. Pasensya na. Kasalanan ko lahat. Gawin mo kung ano man ang gusto mong gawin para makaganti sa akin. Huwag mo lang isama si Jim dito. CJ, Xenia. Tama na. Ruby. Nagsorry na sina Jim at Xenia. Ituring na nating pantay na lang. Dahil malapit naman ang mga pamilya natin. Huwag na tayong magdulot ng gulo sa magkabilang panig. Ruby, hindi ito ang tamang panahon para magtampo. Matagal nang mayroon ang mga pamilya natin na matatag na relasyon sa loob ng maraming taon. Ang pagkilos na ganito ay magpapalala sa ating relasyon. Hindi pa alam ng mga bata ang tama. Gumawa siya ng gulo dahil sa isang maliit na bagay. Kakausapin ko siya mamaya. Dad, nandito ka na rin sa wakas. Binubuli nila ako. Okay lang yan. Huwag kang umiyak. Anong nangyari? Pagdating ko sa school, may mga tao na si Xenia na nang bubuli sa akin. Ginulo niya ang desk ko. At pinapunta pa niya si Jim para saktan ako. Dad, lagi akong binubuli dati. Ngayong may tatay na ako. Aandyan ka para sa akin, di ba? Nagawan ka ng mali. Siyempre ipagtatanggol kita. Dad, nakakatakot siya tingnan. Pag uwi natin, sasaktan niya ulit ako. Pagsorry ka sa kanya. Pinapainit mo ang ulo ko. Matigas ang ulo niya. Walang mangyayari kung sasaktan siya. Naiinis pa rin ang dalawang bata. Paghiwalayin muna natin sila at kausapin sila ng hiwalay. Ibalik muna ang dalawang iyon. Hindi naman tatalikod si John sa mga Shaw dahil sa napakaliit na bagay. Pero, ang babala ko kay Xenia ay nagawa na ang layunin nito. Sapat na iyan. Ikaw lang ang mabuti sa akin. Hindi kita ilalagay sa mahirap na sitwasyon. Handa akong hayaan na lang ito. Ruby, mabuting bata. Pero Dad, kung hindi mo tuturuan ng leksyon si Jim, siguradong bubulihin niya ako ulit. Huwag kang mag-alala, kakausapin ko ang tatay ni Jim. At sisiguraduhin kong paparusahan niya si Jim para hindi ka na niya ulit bulihin. Mukhang nakuha ni Dad ang magandang kasunduan dahil nalugi si Bob Shaw
Siguradong paparusahan niya si Jim. Naayos ko na yan. Sa tatay ni Jim. Pag uwi niya, siguradong paparusahan niya si Jim. Hindi ka na ulitin ni Jim na bulihin. Salamat, Dad. Ruby. Masama ba ang pakiramdam mo? Pupunta tayo sa ospital. Ayos lang. Kailangan ko lang ng kaunting asukal. Hindi ako nagtanghalian. Mababa ang blood sugar ko. Hindi mo gusto ang pagkain sa school? Magpapahanda ako ng mga pagkain. Para sa'yo sa mga tauhan natin. Ayos lang. Kakagaling ko lang. Ayoko ng espesyal na trato. Ruby. Anak kita. Sabihin mo sa akin kung may mali. Kahit ano paman, lagi akong nasa tabi mo. Dad. Masyadong mahal ang pagkain sa school. Kasalanan ko talaga. Nakalimutan kong bigyan ka ng allowance. Ililipat ko na sa'yo ngayon. Tinulungan ko lang siyang makakuha ng magandang deal mula sa mga show. Akala niya kaya niya akong paalisin gamit lang ang allowance? Dad. Magkano ang binibigay mo kay Xenia bawat buwan para sa kanyang gastusin sa nakalipas na 16 na taon? Magkano ang ginastos mo sa kanya? Ipadala mo lang sa akin ang kaparehong halaga na natatanggap niya. Okay lang kung hindi mo kaya. Huwag kang magalit. Hindi na ako magkukumpara kay Xenia ulit. Ruby. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Pareho kayong anak namin ni Xenia. Pareho kayong mahalaga sa amin. Salamat, Dad. Ikaw ang laging pinakamabuti sa akin. Basta tama ang pera. Masaya akong gagampanan ang papel ng masunurin at mabuting anak. Dad, alam kong mali ako. Sobrang nadismaya mo ako. Dad, alam ko talagang nagkamali ako. Hindi ko na uulitin. Huwag mo naman akong paalisin. Xenia. Ang mga pagkakamali ay may kaakibat na kahihinatnan. Pinabayaan kong i-freeze ng finance ang card mo at kailangan mong humingi ng tawad kay Ruby. Ruby, alam kong mali ako. Patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Makikinig na ako sa iyo simula ngayon. Ayokong pahirapan si Dad, kaya hayaan na lang natin to. Pero, ninakaw mo ang buhay ko para makuha ang meron ka ngayon. Utang mo sa pamilya natin, kaya sana simula ngayon, hindi ka nagagawa ng anumang hindi karapat-dapat. Bitch ka. Isa ka lang mahirap na bata mula sa probinsya. Sino ka para diktahan ako? Nagsorry na si Xenia sa'yo. Bakit kailangan mo pa ring sabihin ang mga masasakit na salita? Hindi ako kasing malupit mo. Sinabi mo sa student council na ipahiya ang tunay mong kapatid. Ruby, siguradong may hindi pagkakaunawaan. Paano papayagan ni Ian ang mga taong iyon na apihin ka? Siya lang. Sige na, pagod na ako. Matutulog na ako. Sige na, sasabihan kita kapag handa na ang hapunan. ₱100 milyon. Mukhang napaka-generous ng mga ride kay Xenia. Kailangan kong gamitin ng maayos ang perang ito. Kung magtagumpay ang mga investment ko, mapapatunayan kung kaya kong patakbuhin ang Ride Corp. Narinig kong inatake ka sa school. Nasaktan ka ba ng malubha? Ayos lang ako. Inalagaan mo ako ng mabuti sa mga taong ito. Kunin mo ang perang ito bilang pasasalamat ko. Huwag na tayong mag-usap muli. Si Zach ay high schooler lang na may ilang mga diskarte. Naging kaibigan ko siya para makaiwas sa mga lalaking may balak sa akin. Ngayon, masyadong mapanganib ang high society. Hindi na kailangang isama pa siya.
Ruby, handa na ang hapunan. Sabi ni Dad, bumaba ka na para kumain. Nire-record mo kami pagkatapos mo lang sumali. Ginawa mo yan ng sadya. Bitch, pinagplanuhan mo kaming lahat. Tanga. Dahil alam mo kung sino ako, mas mabuting mag-ingat ka. Ilayo mo sa akin ang kahangalan mo. Ikaw. Pinalaki ka ng mga rights sa loob ng maraming taon. At kailangan mo pa rin ng lalaki para labanan ako. Nakakaawa ka. Ikaw. Senya. Heto. Kumain ka pa ng karne. Heto, mahal. Kumain ka pa. Salamat, Mama at Papa. Ruby, pwede sa'yo yan. Senya. Hindi mo kailangang ibigay lahat sa kanya, kaya niyang kumuha para sa sarili niya. Iyan, okay lang. Lumaki ako kasama sina Mama at Papa, kaya sawa na ako sa mga masasarap na pagkain. Lumaki si Ruby sa probinsya, at hindi pa nakakatikim ng sariwang imported na baboy na ganito. Kaya, Ruby, dapat kumain ka pa. Bigyan niyo ako ng bagong putahe. Ikaw. Ruby, nandidiri ka ba sa binigay ko sa'yo? Galit ka pa rin ba sa akin? Mahal kong anak, huwag mong sabihin yan. Hindi ka naman sisihin ng kapatid mo. Ruby, hindi nagtatangi ng sama ng loob ang pamilya natin. Hindi sinasadya ni Zinnia yun. Tama na yan. Birthday ni Ruby sa susunod na linggo. Nag-organisa ako ng birthday party para sa'yo. Ipapakilala rin namin ang pagkatao mo sa buong Jackson. Salamat, tatay. Ruby, birthday mo sa susunod na linggo. Ano ang gusto mo? Maaari kitang bigyan ng regalo. Ruby, hayaan mong mag-celebrate si Zinnia kasama mo. Matagal na rin. Sanay na siyang mag-celebrate ng birthday sa araw na yon. Ruby, huwag mong dalhin ang ugaling probinsyana mo sa pamilya natin. Sa mga pamilyang alta sosyedad, ang pagkakaisa ang lahat. Dapat maggalang ang magkakapatid sa isa't isa. Walang magugustuhan. Kung gaano kakababaw. Dapat maggalang ang magkakapatid sa isa't isa, tulad mo. Ikaw. Tama na yan. Magkapatid kayo, kaya tigilan nyo na ang pag-aaway. Dahil ganyan na nga. Mag-celebrate na lang tayo ng birthday nyo pareho. Pero tandaan, imbitahan ko si Ginoong Labinae mula sa Cloud Corp. Isa pa, bawal kayong lahat na mapahiya ang ating pamilya. Hindi ba't siya ang gusto nating makipag-partner? Pupunta siya sa birthday party. Ang Cloud Corp ay isang malaking tech company sa Timog. Kung makakagawa kayo ng kasunduan kay Ginoong Labinae, bibigyan ko kayo ng 5% ng shares ng aming kumpanya. Tatay, seryoso ka ba? Salamat, tatay. Paghahandaan ko yan. Iyan, tutulungan kita. Kung magtutulungan tayo, siguradong mapapapayag natin si Ginoong Lynch. Ruby, bakit ka tahimik? Kakabalik lang niya galing probinsya, kaya malamang hindi niya alam kung gaano kalaki ang halaga ng 5% ng shares. Ang 5% ng shares ng Right Corp ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $1 bilyong. Ang taunang dibidendo pa lang ay $80 milyong. Iyan, malapit ka ng maging pinakamayamang binata sa lungsod. Heto ang maagang pagbati. Tatay, kung magawa ko ang deal, makukuha ko rin ba ang shares bilang gantimpala? Siyempre, pero Ruby, talaga bang iniisip mong makukuha mo ang deal? At makuha ang $1 bilyong na shares? Ruby, sobrang kumpiyansa ka. Sa antas ng edukasyon mo sa middle school, naiintindihan mo ba kahit ang mga kontrata at gusto mong magnegosyo? Ruby, napaka-komplikado ng negosyo. Masyado ka pang bata para maintindihan yan. Dadadala kita sa ilang banquet, doon ka matututo. Tama ang nanay mo. Bibigyan kita ng pagkakataon kung gusto mong sumubo. Kung magawa mo, ibibigay ko sa iyo ang shares. Salamat, nanay at tatay. Talaga namang inaabangan ko. Ang party sa susunod na linggo.
Xenia. Maligayang kaarawan. Ang galing ni Mr. Ian makitungo kay Xenia. Ang ganda ng samahan nila. Nakakainggit. Diyos ko. Yan ay limited edition Chanel na nagkakahalaga ng $1,000,000. Kailangan mo itong i-order 6 na buwan bago. Xenia, ang swerte mo. Salamat, Ian. Ang sweet mo sa akin. Ang kulit mo. Kapatid kita, kung hindi ako maging mabuti sa'yo, sino pa? Rwinay. Salamat sa pagpunta sa birthday party ng mga anak ko. Isang karangalan. Masyado kang mabait, pero nakakainggit talaga makita ang pagiging malapit ng pamilya ninyo. Hindi naman. Rwinay, pahintulutan niyo akong i-toast kayo. Mr. Ian, ito na ba ang kapatid mo mula sa probinsya? Birthday niya rin kasabay ni Xenia. Hindi mo nakalimutan ang regalo, di ba? Siyempre hindi. Kapatid ko rin siya. Hindi ako magkakaroon ng paborito. Ruby, maligayang kaarawan. Ang maalalahanin mo. Ruby, buksan mo at tingnan. Ito ang unang birthday mo mula nang bumalik ka. Siguradong may surprise siyang inihanda para sa iyo. Isang bato. Anong designer ang gumawa nitong bagong piraso? Baka ito ay isang bihirang uncut gem. Ruby. Nag-aalala si Ian na baka nami-miss mo ang dating lugar. Kaya dinala niya itong bato mula sa lumang bakuran ninyo. Ano sa tingin mo? Ang bait niya, di ba? Nakakatawa naman. Ian, ang thoughtful mo naman. Hoy probinsyana, bilisan mo magpasalamat kay Ian. Mahilig magbiro ang mga anak ko. Normal lang na mag-away sila. Ano sa tingin mo, gusto mo ba ang sorpresa ko? Pwede mo ilagay sa tabi ng kama mo at tingnan araw-araw, para hindi ka mangulila. Ruby. Maaaring bato lang yan. Pero pinag-isipan talaga ni Ian ang birthday gift mo. Ang mahalaga ay ang intensyon, kaya huwag kang mapili. Bitch. Ako lang ang karapat-dapat sa pagmamahal ng pamilya. Wala ka namang iba. Kundi isang probinsyana lang mula sa probinsya. Mas higit pa ang pagbigay sa iyo ng bato kaysa sa nararapat mo. Huwag kang walang pasasalamat. Talaga ba? Ruby, nababaliw ka na ba? Ian, sinabi ko lang sa kanya na pinaghirapan mo to. Pero nagwala na naman siya. Ruby, mag-sorry ka kay Xenia ngayon na. Bakit naman? Sinampal mo siya, kaya hindi ka dapat magsabi ng sorry. Karapat dapat siya doon. Ikaw, hindi ka talaga makatwiran. Talaga naman, walang nagturo sa iyo ng tamang asal. Bitch, paano mo nagawang sampalin ako? Iyan. May mga importanteng bisita si Dad ngayong gabi. Kung makita ka nilang sinasaktan ang tunay mong kapatid sa publiko, hindi maganda ang dating. Kung gayon, bakit hindi ka bumitaw? Ayusin kita pagdating natin sa bahay. Paumanhin po. Mahilig magbiro ang mga kapatid ko. Pasensya na at nasaksihan niyo yun. Ako na ang hihingi ng tawad para sa kanila. Ginoong John, ang anak na nahanap nyo ay napakamatino. Kalmado siya, may kumpiyansa, at kayang makuha ang atensyon ng lahat. Samantala, ang dalawa pa. Pasensya na dyan, paumanhin. Walang utang na loob na bata, sinabi ko na sa inyo na may mahalaga tayong bisita ngayon, tapos gumawa ka pa ng eksena. Hindi ka ba kumikilos na parang nakatatandang kapatid? Dad, si Ruby unang nanakit sa akin.
Si Ian ay ipinagtatanggol lang ako, at sinaktan mo rin siya. Dad, kasalanan niya lahat. Ikaw na bata ka, akala mo ba bulag ako? Mga gwardiya. Iuwi niyo na ang mga kahihiyan na ito. Dad, Dad, huwag. Ruby. Bibigyan ko sila ng leksyon pag uwi natin. Sa ngayon, halika, makilala mo si Emer Rabaynay. Paumanhin, naging kahiyan ang mga anak ko. Ruby, halika dito. Rabaynay, ito ang anak kong si Ruby. Ikaw pala, Jim De Vence. Kilala mo ako? Ruby, ito si Emer Rabaynay mula sa Cloud Corp. Siguro nagkakamali ka. Paumanhin, Emer Rabaynay, patawarin mo siya. Kakauwi lang niya, kaya hindi niya alam ang nararapat. Ruby, tama na yan. Huwag kang gumawa ng eksena. De Vence, ikaw ang founder ng Project Hope, di ba? 2 taon na ang nakalipas, personal kang pumunta sa school namin. Binigyan mo pa ako ng scholarship na 10,000 dolyar. Nakapasok lang ako sa high school. Dahil sa perang binigay mo. Nakatira ka sa Timog Kanlurang rehiyon. Narinig ko ang talumpati mo noon. At naniwala akong ang pag-aaral ang tanging paraan ko para makaalis. Pero hindi ako pinag-aral ng adoptive parents ko, kaya nagtrabaho ako at nagbayad para sa sarili ko. Kung hindi dahil sa mababait na tao na tulad mo. Natatakot ako, na hindi man lang ako makakapag-aral ng middle school. De Vence, isang toast para sa inyo. Ang dahilan kung bakit ko sinimulan ang charity ay para suportahan ang mga estudyante na tulad mo mula sa mahihirap na pamilya. Magaling ang ginagawa mo. Masipag si Ruby. Pumupunta siya sa library pagkatapos ng klase at gising siya nag-aaral ng 5 oras ng umaga. Kaya naman nananatili sa tuktok ang mga grado niya. Kamukha mo siya, Mr. Right. Malinaw na anak mo siya. Ha 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 ha. Nga pala, Jim De Vence, may maliit akong regalo para sa inyo. Ginoong De Vence, nakita ko ang sandalwood na ito sa mga burol. Napansin ko ang mga bilog sa ilalim ng iyong mga mata. Noong dumating ka sa aking paaralan, maaari itong makatulong sa iyo na matulog ng mas mahusay. Mabait ka naman. Talaga, may insomnia ako. Sakto ito sa kailangan ko. Isang bilyonaryo na tulad niya ay nakita na niya lahat. Ang makakapagpaantig sa kanya ay hindi mga mamahaling gamit, kundi ang sinseridad at pagsisikap. Ang ukit na pusa ay napakaganda. Gusto ko ito. Bababasahin ko ang sulat kapag nasa bahay na ako. Ruby, ikaw ang aking swerte. Dad, pumayag ba si Ginoong De Vence sa kasunduan? Pinirmahan na niya ang kontrata. Sinabi pa niya na maaari kang sumali sa proyekto para matuto. Mukhang talagang nagustuhan ka niya. Huwag kang mag-alala, Dad. Pananatilihin ko ang magandang relasyon sa kanya. Dad, nasa high school pa siya at kagagaling lang sa probinsya. Wala siyang alam tungkol sa negosyo natin. Tapos gusto mo pa siyang humawak ng proyekto. Kahit pa pumunta siya, mapapahiya lang tayo. Tumahimik ka. Si Ruby ang tunay mong kapatid. Tapos pinahiya mo siya sa party. Karapat-dapat ka ba na maging kapatid niya? Dad, huwag mo naman siyang masyadong pag-alitan. Hindi niya sinasadya. Akala naming dalawa, magugustuhan ni Ruby ang aming sorpresa. Ang pagkakamali ay pagkakamali. Halos mapahiya mo ang pamilya sa harap ni Ginoong Davinay. Kung hindi dahil kay Ruby, sa tingin mo, upo ka pa rin dito. Huwag kang mag-alala, Ruby. Tuturuan kita ng lahat tungkol sa negosyo. Salamat, Dad. Dad, dahil nasa kumpanya na sina Ian at Ruby ngayon, gusto ko ring sumali. Mom,
Alam ko. Hindi ako ang iyong tunay na anak. Wala akong karapatang sumali. Mananatili akong malayo sa mga usaping kumpanya simula ngayon. Tama na yan. John, hayaan mo na lang siyang sumali sa kumpanya. Kahit hindi siya matuto ng negosyo, dapat makakita pa rin siya ng mundo. Maganda rin yun. CJ, pero, huwag ka nang gumawa ng gulo. Salamat, Mama at Papa. Gabi na. Matulog na kayo. Ruby, birthday ni Xenia ngayon. Paano mo nagawang sampalin siya sa harap ng lahat? Sinadya mo siyang mapahiya, hindi ba? Ang buong punto mo ay, ipaalam sa lahat na mas mababa siya sa'yo, di ba? Ampon siya. Bakit siya karapat-dapat sa atensyon ko? Ang tunay kong habol ay ikaw, Ian Wright. Talagang nakatulong ang impormasyon mo. Ang imahe ng isang mahirap at nagpapasalamat na estudyante ay gumana ng husto. Masaya akong nakatulong ako sa'yo. MS, right. Ang mga shares na ipinangako sa'yo ay nailipat na. Pirma ka dito. Makakakuha ka ng dividendo sa susunod na buwan. Masaya ka na sa 5% lang ng shares. Ang mga taga-probinsya na tulad mo ay madaling mapabilib. Ang inggit ay nagpapabobo sa tao. At hindi ako nakikipag-usap sa mga tanga. Ikaw. Ruby, ginawa ko itong mga biskwit para sa iyo. Tikman mo. Salamat, Mama. Ruby, gusto kong pag-usapan ng isang bagay sa iyo. Opo. Ganito kasi yan, iniisip ng tatay ni Jim na bumibilis talaga ang pagbuti ng mga grado mo. Gusto niyang mag-aral si Jim kasama ka. Mama, may sariling private tutor si Jim. Bakit kailangan niyang mag-aral kasama siya? Sabi ni Bob at Amy, mas profesional ang tutor na kinuha namin para kay Ruby. Bukod pa riyan, mas magandang mag-aral kasama ang mas maraming tao. Mag-aral kasama si Jim. Ginagawa nila ito dahil nakuha ko ang shares sa kumpanya. At nakuha ko ang pag-aproba ni Amy Davidse. Ngayon gusto nilang ipagkasundo ako kay Jim. Ruby, hindi ako makikipagkasundo sa'yo. Ang kasintahan ko ay si Xenia lamang. Ruby, huwag mo kaming paghiwalayin. Pakiusap. Bakit ka pumunta sa akin? Ang kasal sa pagitan ng ating mga pamilya ay hindi ko kayang pagdesisyonan ng mag-isa. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Kung hindi mo minanipula si Ginoong Wright, hindi ako mapipilitang palitan ng kasintahan ko. Babalaan kita. Itigil mo na agad ang mga pakulo mo. Dapat malinaw ito sa iyo. Ako ang tunay na anak ng mga Wright. Isa ka lang alagang pinalaki ng pamilya ko. Huwag kang mangarap ng mga bagay na hindi mo karapat-dapat. Ikaw. Hindi ko kailanman papakasalan ng isang malupit na babae na tulad mo. Ang kasintahan ko ay si Xenia lamang. Jim, napakabuti mo sa akin. Ang pagsigaw ay walang maidudulot. Sige, subukan mong kumbinsihin ang mga magulang mo na payagan kang pakasalan ang anak na ampon na ito. Ingatan mo ang tono mo. Siyempre, kakausapin ko ang mga magulang ko. Huwag mong subukang impluensyahan si Ginoong Wright. Xenia, halika na. Good luck. Hindi na ako makapaghintay sa party ng kasunduan. Ayoko. Pigilan mo yan. Hindi mo lang basta-basta mababago ang isang kasunduan sa kasal. Ang mga show ay si Ruby ang gusto. Kung galit ka, sarili mo ang sisihin mo. Pinahiya mo lang ang sarili mo sa harap nila. Tatay, wala akong pakialam. Mahigit 10 taon na kaming magkasama ni Jim. Gusto ko siyang pakasalan. Nako, sige na, huwag ka nang umiyak, namamaga na ang mga mata mo. Tama siya, tatay. Napakalapit ni Xenia at Jim. Hayaan nyo na lang silang magkasama, okay? Ikaw. Kung gayon, sabihin mo sa akin, paano ko ito ipapaliwanag sa mga show at kay Ruby, ha?
John, kakausapin ko ang mga show. Tungkol naman kay Ruby. Ako ang nanay niya. Kakausapin ko siya. Ruby, nandito ka na pala. Halika, umupo ka. Ruby, ipinangako na ni nanay at tatay na papayagan akong pakasalan si Jim. Hindi ka naman galit, di ba? Ruby, magaling kang estudyante at bata ka pa. Mag-focus ka lang sa pag-aaral at huwag dito, okay? Ipinagmamalaki kita. Ipinagmamalaki kita. Ruby, hindi kami pumipili ng paborito. Tingnan mo. Lumaki sina Zinnia at Jim nang magkasama, at may malalim silang samahan. Kung ipapakasal ka namin sa kanya, masasaktan ka rin, di ba? Tama ka, Ruby, hindi mo mapipilit ang pag-ibig. Ruby, si Jim ay mahusay at mataas ang katayuan. Siyempre, pipili siya ng elegante bilang asawa. Hindi ka karapat-dapat sa kanya. Dad, pwede ba akong tumanggi? Ruby, hindi mo ba gusto si Jim? Mas nakikilala ang tao kapag may away. Sa tingin ko, maayos naman siya. Bukod pa riyan, hindi ba gusto ng pamilya niya na ako ang maging asawa niya? Sige, pupunta na ako sa kwarto ko. Hoy, Ruby. Ruby. Ay nako, tingnan mo ang ginawa mo. Walang araw na walang gulo. Diyos ko, Ano? Ian, anong gagawin ko? Hindi ako papayagan ng lintik na yon na pakasalan si Jim. Inaagaw niya sa akin si Jim. nakuha niya ang mga shares ng kumpanya. At gusto rin niya ang fiancé mo ngayon. Karapat-dapat ba siya? Ian. May plano ka ba? Ruby, gusto mong makipaglaro sa akin? Pagbabayaran mo yan. Ruby, nakita mo ba yung post online? Anong post? Nasa pinakatuktok na ng forum ng school. Ruby, ipapabura natin yan. Hindi na kailangan. Kung wala si Jim, nandyan pa sina Tims at iba pa. Laging makakahanap ng iba ang mga right. Sana gumawa pa ng mas malaking eksena si Xenia at sirain ang pangalan ko para walang magpakasal sa akin. Pagkatapos ng lahat, hindi ko makukuha ang control sa rights kung magpapakasal ako. Nakita ko yung post. Kailangan mo ba ng tulong ko? Hindi. Nahihirapan ka ba ngayon? Nahihirapan? Hindi ah. Ang buhay na may pera at kapangyarihan ay purong kaligayahan. Tungkol saan yung post sa school forum mo? Kaklase ko lang sila, wala nang iba pa. Nagtrabaho ako habang nag-aaral simula noong middle school, kaya araw-araw trabaho o pag-aaral lang. Wala akong panahon para mag-aksaya. Dad, may math competition akong darating. Ayokong maistorbo ako nito. Kaya mo bang ayusin to? CJ, mag-focus ka sa pag-aaral mo. Iyon ang mahalaga. Maghanda ka ng mabuti. Sige. Ayusin ko ang gulo online. Panatilihing matatag ang kaliwang kamay mo. Itaas mo ng kaunti dito. Hawakan mo sa 90 degrees. Hoy. Ruby. Nandito ka pala. Ruby, ano yung post na yan? Ruby, bata ka pa. Dapat nagfo-focus ka sa pag-aaral mo. Wala akong pakialam kung paano ka nabuhay dati, pero nandito ka na ulit sa amin, kaya kailangan mong kumilos ng maayos. Lalayo ka sa mga taong yun. Masyadong maikli ang buhay para hindi i-enjoy. Para sa isang kasing ganda at kasing yaman ko, natural lang na may mga humahanga sa akin. Ano bang pinagsasabi mo? Bingi ka ba? Kayo talagang, isa sa inyo, napakarami ng naging girlfriend para bilangin.
Yung isa naman, patuloy na sinusubukan. Agawin ang asawa para sa peking anak niyang menor de edad. Sino ka para magturo sa akin? At itong idiot na pinalaki niyo, bukod sa pag-asa sa mga lalaki, ang alam lang niya ay magpakalat ng kasinungalingan tungkol sa akin online. Wala siyang silbi. Hoy, Ikaw. Hindi ako ang gumawa niyan. Bakit niya ako iniisip ng ganoon? baliw na siya. Ruby, nakita ko lang si Zack sa labas ng gate ng school. Nandito siya para makipagkita sa'yo. Kilala ko si Zack. Hindi siya pupunta para makipagkita sa akin pagkatapos ng post na yon. Maliban kung may nag-set up sa kanya. Ruby, bakit hindi ka lumabas para tingnan? Ruby. Hindi ba sabi ni Mommy? Bawal mo na silang makita ulit. Talaga namang mahilig kang banggitin ang pangalan ko. Pero, mahal kong kapatid, lumabis ka na talaga ngayon. Sirain mo man ang pangalan ko hanggat gusto mo. Pero hindi mo dapat isinama si Zack dito. Hindi ako masaya. Ano? Array. Ruby, humihingi ka ng gulo. Talaga namang mahilig kang makialam sa business ng pamilya ko. Miss mo na bang pumunta sa police station kasama ako? Ikaw, paano mo nagawang banggitin yan? Ruby, paano mo nagawang saktan ako? Hindi ka titigilan ni Mommy dahil dito. Tinatawag mo rin siyang mommy. Hindi naman pakikialaman ng mga magulang natin kung mag-away tayo. At saka, adopted ka lang naman. Mag-ingat ka, huwag mo na akong pagagalitin ulit. Nakita mo ba yon? Ito, ang ibig sabihin ng pananakit. Ruby, patay ka sa akin. Halika dito. Halika. P***erista ka. Sumakay ka sa kotse ko. Hindi ba delikado na magkasama tayo ng tayo lang? Ryan, pwede ka bang maghintay sa labas? Bakit ka pumunta dito? Tumawag yung kumuha ng mga litrato mo. Pumunta ako dahil nag-aalala ako. Nagdulot ba ako sa'yo ng problema? Sorry. Ang taong kayang kumuha ng ganito karaming litrato ko, siguradong may koneksyon. Talaga namang naglakas loob kang makipagkita sa kanila? Masyadong delikado yan. Hindi ako takot. Naibalik ko na ang 5 milyon at kalahating piso na binigay mo sa akin. Ang pagtulong sa'yo ay desisyon ko. Ayokong pera. Bakit hindi mo kunin? Gusto mo ako? Gusto mo ako? Oo. Gusto kita. Pero hindi kita gusto at ginagamit lang kita. Naging malapit ako sa'yo para makaiwas sa mga taong yon. Alam ko. Talaga? Marami na akong nagamit. Natulad mo, para sa akin. Pare-pareho lang kayo. Alam ko. Pero masaya akong magamit mo. Siya ang pinakakamangmang sa lahat. Kahit nakita na niya ang tunay na ako, sumabak pa rin siya sa gulo. Zack, naaalala ko, ikaw ang top special admit noong pumasok ka sa Linden High. Oo. Nasa 1-0 DD grade ka pa lang, kaya may oras pa. Makapasok ka sa Triton Uni, tapos tulungan mo ako sa Right Corp. Mag-isa lang ako. Kailangan ko ng mga taong mapagkakatiwalaan ko. Sige. Makakapasok ako sa Triton Uni. Para mabuhay sa Right Corp, kailangan ko ng sarili kong mga tao. Perpekto si Zack para doon. Deal. Ihahatid na kita sa inyo.
Ruby, huwag kang aalis dyan. Dad, nandito na ako. Saan ka nang galing? Bakit mo binugbog si Xenia? Dad, may gustong manakit sa akin. Naengganyo si Zack doon. Sinasadya talagang sinabi ng malakas ni Xenia at mga kaibigan niya na hinahanap ko siya. Nagtulungan sila para ipahiya ako. At lahat sila. Pinag-uusapan ako. Natakot ako. Sinaktan ko siya. Para tumigil sa pagsasalita. Hindi mo pa rin dapat siya sinaktan. Tingnan mo ang ginawa mo sa mukha niya. Mali ang ginawa kong pananakit sa kanya. Pero kailangan kong malaman. Ikaw ba ang nasa likod ng lahat nitong mga nakaraang araw? Ikaw ba ang nasa likod ng lahat nitong mga nakaraang araw? Ikaw. Zack, ikaw ba ang nag-engganyo sa kanya doon? Ruby, hindi mo pwedeng saktan ako tapos pagbintangan ako. Alam kong hindi mo ako gusto. Pero hindi mo ako pwedeng akusahan ng ganito. Ruby, tumahimik ka. Huwag mong manirin ng puri si Xenia. Ruby. Umaarte ka pa rin na tama ang ginawa mong pananakit sa kanya. Humingi ka ng tawad sa kanya. Hindi ako ang dapat gumawa niyan. Tama na yan. Dad, may ebidensya ako. Tingnan ninyo ang mga kasuklam-suklam na ginagawa ni Xenia at Ian. Ngayon, linawin natin ito. Tatay, hindi ako yun. Naninirang puri siya sa akin. Hindi ka pwedeng umasta tapos manisin ng iba. Kung hindi ka malandi, hindi sana mag-exist ang mga litratong yan. Ian, naririnig mo ba ang sarili mo? Kapatid mo siya talaga. Teka, tatay. Ruby, kasalanan ito ni Ian at Xenia ngayon. Aayusin ko sila. Pero nakita na ng mga Xiao ang mga litratong ito. Sabi nila kay Xenia lang ang kasal. Kaya kailangan ko na namang tiisin lahat. Para sa alyansang pangkasal. Ruby, nagkamali ako. Hindi ko na uulitin. Patawarin mo na sana ako. Ang engagement ko kay Jim ay para sa pamilya. Ruby, alam kong nasasaktan ka. Pero malapit na ang pamilya natin at ang mga Xiao sa loob ng ilang dekada. Hindi mo pwedeng hayaang masira ng damdamin ang ugnayang iyon. Ruby, anak ka na may isip. Sigurado akong maintindihan mo, di ba? Ruby, kumilos ka ng maayos. Binigyan ka na ng tatay mo ng 5% ng shares. Gusto mo pa bang makipag-away kay Xenia para sa kasal? Paano ka nagiging makasarili? Tama. Ruby, pwede mo bang tanggalin ang pagiging makasarili at sakin mo? Naging magulo na simula nang bumalik ka. Anong sinabi mo? Ulitin mo yan. Ano ang sabi mo? Ulitin mo. Sabi ko, makasarili ka. Simula nang bumalik ka, magulo na ang pamilya natin. Hindi ko dapat dinala pabalik. Ruby, ano ang ginagawa mo? Si Ian at ako ay parehong anak ninyo. Anong karapatan niyang hamakin ako? Ikaw. Dapat sana ay engaged ako sa pamilya Xiao. Paano naman mapapalitan ng isang anak na ampon ang pwesto ko? Ile. Alam ko na. Dahil 10 taon na siyang kasama ninyo. Pero bakit? Nagsumikap ako ng husto, pero pabor pa rin kayo sa kanya. Kung alam ko lang, hindi na ako babalik. Ruby, huwag mong sabihin yan. Anak ka namin sa dugo. Paano naman hindi ka namin mamahalin? Nanay, paulit-ulit mong sinasabi na pareho lang kami ni Xenia sa iyo. Pero pagbalik ko pa lang, iniwan mo ako para aliwin siya kapag umiiyak siya. Pinagplanuhan niya akong apihin sa school at sampalin ni Jim.
Pero ang una mong ginawa, pagdating mo sa school ay nag-alala ka para sa kanya. Hindi siya sigurado, pero hindi nito pinaparamdam sa akin na sigurado ako. Mahilig kang magpalaki ng anak ng iba, ano? Bakit hindi ka na lang magpa-sterilize? Bakit mo pa ako pinanganak? Ruby. Pasensya na talaga, hindi ko napansin ang nararamdaman mo. Ruby. Ang nangyari ngayon ay kasalanan ko. Sabihin mo kung paano ako makakabawi sa'yo. Tama na. Iyan. Tigilan mo na ang pagpapanggap kung hindi mo bantaan ang school. At nagpakalat ng chismis tungkol sa akin. Mapapahiya ba ako? Kung talagang nagmamalasakit ka sa akin, magtangkang saktan ako ni Jim. At sa birthday party, sinadya mong bigyan ako ng bato, pinahiya mo ako sa publiko. Anong karapatan mong magpakabuti? Ruby. Kung galit ka, ilabas mo sa akin. Huwag mo nang isama sina nanay at Ian dito. Senya, tigilan mo na ang pagpapanggap. Noong araw na bumalik ako, nagpanggap kang gumawa ng eksena para lang ipakita ang pwesto ko. Kinabukasan, pinag-away mo ang buong school para apihin ako. Nagpanggap ka pa na matangkad, para sampalin ako ni Jim. Ruby. Pasensya na. Ang nangyari kanina ay kasalanan ko. Mapapatawad mo ba ako? Hindi ko mapapatawad ang sinumang nanakit sa akin. Babayaran ko lang sila. Sa parehong paraan. Ruby, tama na yan. Tapusin na natin ito dito. Anyway. Tatay. Alam mo na si Naksenia at Ian. Nagpakalat ng maruruming chismis tungkol sa akin. Sinira ang reputasyon ko. Gayunpaman, inayos mo. Ang napakagandang kasal para kay Ksenia. At si Ian ay may bahagi sa kumpanya noong nasa 2D year pa lang siya ng college. Paano naman ako? Ibinigay ko na ang lahat. Umaasang mapapansin ninyo ako. Bakit kayo lahat may pabor? Ruby. Alam kong nagawan ka ng mali. Nagsimula na ang proyekto sa Cloud Corp. Simula ngayong weekend, maaari kang mag-intern sa kumpanya. At paano naman ito? Bibigyan kita ng dagdag na 0% ng shares. Dad, ito. Mahal, kumalma ka. Ang 10% ng shares ng kumpanya ay nagkakahalaga ng bilyon, at naaapektuhan nito ang iyong impluensya sa board. Hindi mo basta-basta maibibigay iyan. Ile. Nasaktan ng anak ko, basta't masaya siya. Ilang shares ay wala lang, kahit pa gusto niya ang mga bituin. Kukunin ko ang mga bituin para sa kanya. Dad. Wala akong gustong anuman. Mas gugustuhin ko pang umalis. Kaya kong mabuhay ng mag-isa. Huwag kang maging padalos-dalos, palagi itong magiging tahanan mo. Lahat dito ay sayo rin. Yung babaeng iyon. Nangako si Dad sa akin ng 5% bilang regalo sa kasal. At ngayon ninakaw na naman niya. Babalik na ako para magpahinga. Hoy, Ksenia! Talagang nagdusa si Ruby. Nakakapagod ang palaging pag-arte. Sa pamamagitan lamang ng pag-akyat ng mas mataas. Maaari akong maging tunay na sarili ko. Dahil ibinigay ang shares kay Ruby, maghanda ng mas maraming regalo sa kasal para kay Ksenia. Hindi natin maaaring hayaang maliitin tayo ng mga show. Hoy, ibibigay mo ba talaga kay Ruby ang 10% ng shares? Kapag siya ay ikinasal, hindi ba natin iyon mawawala? Huwag kang mag-alala. Si Ruby ay, nagsiselos lang siya. Palagi naming mas tinatrato ng maayos si Nayan at Ksenia. Kaya siya nagkakaganyan. Bukod pa riyan, ang pagpapanatili ng shares sa ating pamilya ay mas mabuti na nasa pamilya natin ang shares kaysa mapunta sa iba kapag kay Ksenia na. Totoo iyan. Si Ruby ay uhaw sa pagmamahal. Bigyan siya ng kasiguraduhan ngayon.
At mamaya ay mahihikayat natin siyang ibalik ito. Naiintindihan ko. Ruby, ito ang iyong opisina. Personal ko itong inayos para sa'yo. Kaya huwag mong sabihin na si Xenia lang ang paborito ko. Mukhang maayos. Salamat, Ian. Ian, paano naman ako? Xenia, ang Amy ay nasa labas. Xenia, mag-usap tayo sa labas. Bakit siya may pribadong opisina at ako wala? Kung malaman ng mga kasamahan ko, pagtatawanan nila ako. Ayoko nang magtrabaho, uuwi na ako. Xenia, kumalma ka. Ang opisina ni Ruby ay hiniling ng Cloud Corp. Bakit? Lene, ang live project natin sa Cloud Corp ay nangunguna. Bawat piraso ng data ay kumpidensyal. Ang pribadong opisina ay para lang sa seguridad ng data. Dahil ganoon na lang ang pagpapahalaga ng Cloud Corp sa data. Hindi ba matatanggal si Ruby sa project team? Kung sakaling ilalabas niya ito. Matatanggal sa project team. Ang aming kolaborasyon sa Cloud Corp ay ang pinakamahalaga naming proyekto ngayong taon. Kung hindi matuloy ang kasunduan, lubos na kamumuhian siya ni tatay. Pagkatapos, makakaganti na tayo sa kanya ng maayos. Ian, matalino ka. Walang karapatan ang probinsya ng iyon na magmalaki sa atin. Sa pagkakataong ito, papagmamakaawa natin siya ng nakaluhod. Binibining Wright, si Ginoong Dabaynay at si Ginoong Wright ay darating sa pulong sa loob ng 30 minuto. Pakipasok ang data. Kailangan kong ihanda ang meeting room. Diretso ka sa meeting room. Huwag mong bibitawan ang tablet. Mahalaga ang data, hindi natin pwedeng ilabas. Sige po. Ginoong Yan, naipadala ko na sa iyo ang data. Magaling. Anong nangyayari? Hindi ba tayo magkakaroon ng pulong? Nasaan ang iba? Pulong, ile. May saysay pa ba ito? Alam na ng buong internet ang pangunahing data ng proyekto. Ruby, alam kong naiinggit ka na mas paborito ka ni na tatay at Ian. Pero kahit gaano ka pagalit, hindi mo pwedeng ilabas ang data ng sadya para lang makaganti sa amin. Oh, ganoon na lang din ang tiwala ni Ginoong Lynch sa iyo. Ruby, ikaw ba ang naglabas ng data? Hindi ako. Tatay, Ginoong Dafixe, bigyan niyo ako ng 5 minuto. Kaya kong ayusin ito. Ruby, nababaliw ka na ba? Alam na ng buong internet ang pagtagas ngayon. At sinasabi mong kaya mo itong ayusin sa loob ng 5 minuto. Ruby, huwag ka nang magpatumpik-tumpik. Nagkamali ka, kaya aminin mo. Ginoong Dabaynay. Pananagutan ng aming kumpanya ang buong pagkawala ng datos. Ian, manahimik ka. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang magsalita para sa Wright Corp? Dad, kahit ngayon, pinoprotektahan mo pa rin si Ruby. Kahit pag ginagawa mo, hindi ito tatanggapin ng Cloud Corp. Nakaranas sila ng napakalaking pagkalugi pagkatapos ng lahat. Ginoong Wright, negosyo ay negosyo. Kung may nagkamali, kailangan nilang panagutan ang mga kahihinatnan. Huwag kayong mag-alala, Ginoong Dabaynay. Hindi kami tataka sa anumang responsibilidad. Ngunit bago tayo magtalaga ng sisi, dapat nating alamin ang katotohanan. Hayop ka. Kahit ngayon, pinoprotektahan pa rin siya ni Dad. Dad, iilang tao lang ang nakakaalam ng pangunahing datos. Walang pumasok sa opisina ni Ruby kaninang umaga.
Kung hindi siya ang nagtagas nito. Sinasabi mo bang Cloud Corp ang gumawa? Ginoong Wright. Kung hindi ninyo pinagkakatiwalaan ang aming integridad, hindi na sana tayo nagkatrabaho sa simula pa lang. Ginoong Tabinay, hindi yan ang ibig kong sabihin. Emma Ruby, nahuli namin siyang tumatakas. Mabuti na lang at inutusan mo kaming bantayan ang bawat labasan. At kanina lang, 30 minuto ang nakalipas, nakatanggap siya ng $500,000. Ruby, hindi ba siya ang assistant mo? Ano ang nangyayari? Ruby, ikaw mismo ang nagtagas ng datos. At ngayon sinisisi mo ang assistant mo. Kawawa naman siya. Manahimik ka. Dad, may sumusubok na sabotahehin ang ating kasunduan sa Cloud Corp. Para sa proyektong ito, dapat muna nating paalisin ang traitor. Kaya sino ang nagtagas nito? Ang datos na ito ay inabot ng aming kumpanya. 5 taon para kolektahin at salin. Kung hindi dahil sa tiwala sa inyong kumpanya, hindi ko ito kailanman ibabahagi. Paumanhin kung bibigin ko kayo, Ginoong Tabinay, mayroon akong ayusin na mga usaping pampamilya. Tungkol naman sa pagtagas, pag-uusapan natin yan bukas. Masisiyahan kayo sa kabayaran. Teka. Ginoong Savayakse, nasuri mo na ba talaga ang datos online? Ruby, kaya pa nating takpan ang mga lugi ng Cloud Corp. Hayaan nyo na si Ginoong Tabinay. Tatay, matagal ko nang pinaghihinalaan ang assistant. Binago ang datos na binigay ko sa kanya, kaya peke ang mga kumalat na datos. Talaga? Ibig mong sabihin hindi talaga kumalat ang totoong datos. Ruby, ang galing mo talagang manloko. Hindi mo nga pinagkakatiwalaan ang sarili mong assistant. Mas marami pa akong nakilalang manloloko at sinungaling kaysa sa mga nakilala mo. Bukod pa riyan, tatay. Wala akong pagkakatiwalaan sa mundong ito. Iyan ang anak ko. Katulad ko. Binibining Wright. Matapang ka, matalino, at masusi. Nagpapasalamat ako sa ngalan ng Cloud Corp. Ginoong Savayakse, tungkulin namin na protektahan ang datos. Hindi ito malaking bagay. Sa totoo lang, dapat kami ang magpasalamat sa iyo sa pagbabahagi ng mahalagang datos na ito sa amin. Ruby. Dapat ikaw na lang ang kumatawan sa Wright Corp sa proyektong ito. Mas mabuti yon. Ginoong Wright. Magpatuloy na tayo. Ituring na lang natin ang balita ngayon bilang libreng publisidad. Salamat, Ginoong Tabinay. Ruby, ikaw ang mamamahala sa proyekto kasama ang Cloud Corp. Ikaw lang ang makaka-access sa classified data. Tatay, hindi ba ito hindi naaangkop? Kakasimula ko pa lang sa internship ko, at ako ang gagawin mong namamahala sa ganito kalaking bagay. Maaaring bata ka pa, pero anak kita, at isa ka rin sa mga tagapagmana ng Cloud Corp. Mamaya, magpo-post ako ng anunsyo sa site ng kumpanya. Promoted ka na bilang manager. Tatay, ikaw. Ginoong Wright. Iiwan ko na kayo para ayusin ang mga usaping pampamilya. Hanggang sa muli, Ginoong Dafekse. Tatay, kung si Ruby ang manager, paano naman ako? Gusto mo bang magtrabaho ang nag-iisang anak mo para sa isang taga-bundok? Tumahimik ka. Sabihin mo pa ang isang salita at itatakwil kita. Tay, anong problema? May nagsabi ba sa'yo? Ella Ruby, pasensya na po talaga. Patawarin niyo po ako. Sino ang nagbigay sa iyo ng suhol? Basagin ang braso niya. Ipadala siya sa afero. Magsasalita na ako. Si Emerian po. Sabi niya, kung tutulungan ko siyang paalisin si Emma Ruby, bibigyan niya ako ng 1,000,000. Kababawan, paalisin niyo siya. Ian, sobrang nadismaya ako sa iyo. Bilang tagapagmana ng Wright Corp, wala ka talagang paninindigan. At napakautal mo pa para saktan ang interes ng kumpanya, para sa sarili mong pakinabang. Tay, tunay po akong humihingi ng tawad. Pakiusap.
pakiusap patawarin niyo na ako sa pagkakataong ito. CJ, kahihiyan ka. Lumabas ka, layasan mo ako. Simula ngayon, bawal ka nang pumasok sa kumpanya. Tay. Pero ako ang nag-iisang anak nyo. Ako ang tunay na tagapagmana ng pamilyang Wright. Hindi nyo ako pwedeng paalisin. Tay. Mga gwardya, hilahin nyo siya palabas. Layasan nyo ako. Huwag na kayong magpakita sa akin. Ikaw na walang utang na loob. Anong ginagawa mo? Ruby, kailangan mo pa ba akong kalabanin sa lahat ng bagay? Kalabanin ka. Anak din nila ako. May karapatan akong magmana. 3 kaming anak sa pamilyang ito. Huwag kang umasta na ikaw lang. Tumahimik ka, Ruby. Isa ka lang probinsyana. Wala kang alam. Ang pagmamana ay malaking usaping pampamilya. Kahit ang batas ay hindi ito kayang diktahan. Haha. Tama. Ang kinabukasan ng Wright Corp at ang kapalaran ng mahigit 1,000 empleyado nito. Paano naman mapupunta lahat iyon sa kamay ng isang hangal? Tay. Ano bang pinagsasabi mo? Tay, ako ang nag-iisang anak ng pamilyang Wright. Ako lang ang pwedeng magmana ng Wright Corp. Ilabas niyo siya. Tay, patawad po talaga. Patawarin niyo na po ako sa pagkakataong ito. Talagang nagsisisi ako. Hoy, Ian. Ruby, may utang na loob kami sa'yo. Marami kang pinagdaanan sa nakalipas na 16 na taon. Bumalik ka na. Ngunit napakabigat na pasanin ang ipinataw ko sa'yo. Tay, mabuti ang pagtrato niyo sa akin. Kahit na, komplikado ang relasyon natin. Totoo ang mga shares na binigay ni John sa akin. Masaya na ako. Ruby, simula ngayon. Tuturuan kita kung paano patakbuhin ang ating kumpanya. Simula ngayong araw, ikaw na ang tagapagmana ng Wright Corp. Biglang nagbago ang tagapagmana ng Wright Corp. Sabi-sabi, ang bagong kahalili, si MS, Ruby Wright, lumaki sa probinsya. Kahit naging tagapagmana na, hindi ako nasasabi. Zach. Hindi siya yun. Bitch! Bakit hindi ka nalang manatili sa probinsya at mamuhay ng buong buhay mo bilang magsasaka? Bakit ka bumalik? Bakit ka bumalik para agawin ang mana ko? Bakit? Ian, kumalma ka. Kahit hindi mo man makuha ang kumpanya, mayroon ka pa ring 20% ng shares. Maaari mo pa ring gastusin ang pera ayon sa gusto mo. Tumahimik ka. Dapat akin ang Wright Corp. Dapat akin lahat ng ari-arian. Anong karapatan mong kunin ang mga yon sa akin? Sagutin mo ako. Kapag patay ka na, ako pa rin ang magiging nag-iisang tagapagmana ng Wright Corp. Aray. Zach, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Okay lang. May nasaksak sa Brooklyn. Magpadala ng tulong agad. Huwag kang gagalaw. Malalim ang sugat. Hindi masakit. Huwag kang mag-alala. Sinabi ko na sa iyo na hindi kita gusto. Bakit mo inako ang tama para sa akin? Dahil gusto kita. Salamat at ako ang nasaktan. Tiyaga lang. Malapit na ang ambulansya. Ruby, magpahinga ka muna sa lounge. Habang nandyan ang mga nurse, magiging okay lang ang kaibigan mo. Hindi ako pagod. Ang galing naman ng batang ito. Isinugal niya ang buhay niya at sinalo ang suntok para kay Ruby. Gawin na siyang bodyguard niya simula ngayon. Bigyan siya ng pinakamataas na bayad. Tatay, nanay, dapat na kayong umuwi. Kaya ko na ito mag-isa. Ruby, napadala ko na ang kuya mo sa ibang bansa. Hindi na siya babalik. Bitawan mo na ang kaso, okay?
Anumang kabayaran na gusto ni Zack, babayaran namin. Kung bibitawan ang kaso, nakasalalay sa biktima. Kapag nagising siya, kakausapin ko siya. Ito. Ruby, ikaw na ang tagapagmana ng Right Corp ngayon. Ano man ang gawin mo, dapat unahin mo ang pamilya. Kung gayon, mauuna na kaming umuwi. Zack, gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Masakit pa ba ang sugat mo? Kukunin ko ang doktor. Okay lang ako. Maliit na sugat lang ito. Huwag ka nang mag-abala. CJ. Napadala na ni tatay si Ian sa ibang bansa. Narinig ko. Bitawan mo na lang ang kaso. Ayokong pahirapan ka pa. Hindi. Bakit natin ito bibitawan? Halos patayin ka niya. Bakit siya makakalusot? Kahit saan pa siya tumakbo. Sisiguraduhin kong magbabayad siya. Art. Sino yan? Bitawan mo ako. Ruby, anong karapatan mong kidnapin ako? Tapos ka na. Ang tapang mong bantaan ako sa ganitong sitwasyon. Ang tanga mo talaga. Kung ikaw ang magmamana ng Right Corp, mababaon na ito sa utang. Buti na lang nabawi ko na. Tarantada, huwag kang magyabang. Sa huli, akin ang Right Corp. Lalaki lang ang pwedeng magmana ng negosyo ng pamilya. Ikaw, ang isang tulad mong babae ay gamit lang ni tatay para patakbuhin ang kumpanya. Ile. Ruby, anong ginagawa mo? Huwag kang gagawa ng kahit anong kabaliwan. Kaya pala natatandaan mo pa ito. 6 na buwan na ang nakalipas. Sinaksak mo si Zack gamit ito. Ngayon, oras na para sa bayad. Arf. Hindi, huwag, Ruby. Pakiusap, hindi mo ito pwedeng gawin sa akin. Hanggat nandyan si tatay, hindi kanya hahayaang galawin ako. Huwag kang mag-alala. Hindi niya malalaman. Arf. Pigilan mo, tarantado, napakalaki ng iyong tapang. Anong ginagawa mo? Pinapalampas mo siya. Huwag mong dudumihan ang iyong mga kamay. Ako na ang bahala. Basta huwag mo lang siyang papatayin. Hahaha. Ruby, ano naman kung ikaw ang tagapagmana ng Right Corp? Hanggat nandyan si Dad, hindi mo ako magagalaw. Ang basurang tulad mo ay hindi karapat-dapat sa oras niya. Kunin ang card na ibinigay ng pamilyang Wright sa kanya. Ang tarantadong tulad mo ay hindi karapat-dapat sa aming mga yaman. Arf. Ruby, ako ang kapatid mo. Nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag mong kunin ang card. Ruby, pasensya na. Bumalik ka. Ruby, pareho ka pa rin. Nakakaakit pa rin gaya ng dati.